Sa kalawakan, mayroong isang napakalaking ulap na makikita na daan-daang taong liwanag ang layo mula sa Earth. Ang ilang bahagi nito ay nagtatago ng dosenang hindi pa isinilang ng mga bituin, habang ang iba naman ay nasisira ng malalakas na mga pagsabog. Ang kalawakan dito ay puno ng mapanganib na ionizing radiation at mga hibla ng mainit na pula na hydrogen at apoy na kayang mag-absorb ng buong stellar system. Ang lugar na ito ay kung saan isinisilang ang mga bituin, isang sanggulang nursery ng mga bituin, at ito ang pinakamalapit sa Earth. Ano kaya ang itinatago nito sa atin? At bakit nga ba binabanggit sa Biblia ang patungkol sa bagay na ito? Totoo nga ba na ito ang lagusan papunta sa langit? Ating pag-usapan mga kaibigan, ano nga ba ang misteryo na tinatago ng Orion Nebula? Isang malaking misteryo pa rin ang Orion Nebula sa mga siyentipiko, sapagkat kanilang nalalaman ang ilang mga bahagi dito na katulad na lamang ng may mga stellar nursery na malawak na nakakalat sa buong Milky Way, at meron itong masasabing medyo maliit na sukat, habang ang iba naman ay umaabot ng kalahating daan o kaya 100 taong liwanag. Ang mga ito ay malalaking nebula na binubuo ng interstellar gas at alikabok na walang tigil na kinukompresa ng mga puwersa ng gravity. Karamihan sa mga lalaking ulap na ito ay halos hindi makikita sa kalawakan, ngunit ang ilan sa kanila ay maaring makita mula sa Earth nang walang mga kagamitan. Isa sa mga strukturang ito ay ang Orion Nebula na matatagpuan 1,344 taon liwanag o light years ang layo nito mula sa Earth. Ito ay gitnang bahagi ng tinatawag na Sword of Orion, at ito ay malinaw na makikita sa linya ng binubuo ng 3 medyo maliwanag na mga ilaw. Dahil sa malaki nitong sukat at kalapit sa Earth, ito ay isa sa mga nakakatanghal sa mga siyentipiko mula pa noong mga unang araw ng astronomiya. Hindi ito nakapagtataka kung kahit ito ay isa sa mga pinakamasusing ini-examine na bagay sa kalawakan. Noong 1993, ang Hubble Orbital Space Telescope ang nagpasa ng mga unang larawan ng Orion Nebula kung saan makikita ang mayamang kulay ng mga ito. Ang karamihan ng material ay kulay pula o asul-purpura, habang ang mga hindi pangkaraniwang malalakas na linya ng berdeng ilaw sa ilang mga gilid ay natuklasan sa pamamagitan ng spectral analysis. Ito ay nagdulot ng kalituhan sa mga siyentipiko noong una, dahil ang nakikitang radiation ay hindi nagpapakita ng anumang kilalang elemento sa panahong iyon. Mayroon pa nga isang hypothesis na inihain na ang mga elemento ay kakaibang elemento na tinatawag na nebulum na hindi umano naroon sa ating planeta, ngunit wari malaganap sa mga ulap at kalawakan. Subalit sa pag-unlad ng siyensya, tinutukoy na ang ilaw ay nagmumula sa labis na manapis at ionized na oxygen. Ang pag-aaral ay nagpakita na mayroong hindi kukulangin sa 3,000 na bituin na natukoy sa Orion Nebula hanggang sa ngayon, pati na rin ang mga malalaking ulap ng interstellar gas at maraming protostars. Ang lahat ng ito ay nakatutok sa isang lugar na may sukat na humigit kumulang na 23 light years sa diameter, at patuloy silang nag-interact sa isa't isa. Ang pangalawang parte ng Orion Nebula ay ang Theta 2 Orionis na binubuo ng 3 mga bituin na pinagkakasalaysayan ng gravitational. Sila ay malapit sa tinatawag na Orion Bar, isang malawak na bahagi ng mainit na gas na nagpapakawala ng malakas na ilaw. Ang mga teleskopyo ngayon ay nagpapakita ng mga detalyadong mga larawan ng bahaging ito na dati ay hindi maaring pag-aralan dahil sa makapal na ulap ng alikabok. Ang pangunahing bituin sa Theta 2 Orionis ay medyo hindi gaano mabigat at hindi rin masyadong maliwanag kumpara sa pinakamalaking bituin ng trapezium. Ang pangalawang bahagi ng sistema ay 15 times na mas mabigat kaysa sa araw at 12,000 times na mas maliwanag kaysa sa araw. Ang pangatlong bahagi ay may timbang na katulad ng 5 beses ang araw at halos umaabot sa 14,000 Kelvin. Ngunit hindi lamang ang malalakas na bituin ang nakapukaw ng pansin ng mga mananaliksik. Ang mga infrared na kamera ng James Webb Telescope ay nagpahintulot na makita ang dati hindi pa nakikita ng mga bagay na nakatago sa mga ulap ng gas at alikabok. Sa tulong ng teleskopyo,
nakadiskubre sila ng mga prop leads na masisiksik na madilim na protoplanetary disk na pumapaligid sa mga bituin na patuloy pa lang nabubuo. Ngunit hanggang ngayon ay hanggang superficial lang ang pagkakaalam ng mga scientists patungkol sa Orion Nebula. Napakatagal na nilang pinag-aaralan ang patungkol sa Orion. Ngunit binabanggit sa banal na kasulatan sa Job 9 verse 9, Job 38 verse 31, Amos 5 verse 8 at Isaiah 13 verse 10 na ipinapakita na ang Orion Nebula ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. At ito ay isang chamber ng south at ito ay chamber na binabanggit sa Job 9 verse 1. Ano kaya ito mga kaibigan? Ayon sa mga ibang mga Bible scholars na nasulat ng isang writer na nagngangalang Ellen White, ika niya dito may opening patungo sa langit na bayan. Binabanggit dito an opening into a region more enlightened. At ika pa dito, the heavens beyond, she said, made a region more enlightened. This indeed is the gateway from our part of the universe in the central heaven where God dwells. Ito ay nasulat noong 1848 December 16 na binabanggit niya. Dark heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back. Then we could look up through the open space in Orion, whence came the voice of God. The holy city will come down through that open space. Kung ating mapapansin mga kaibigan, dito raw lalabas ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos na siyang pupunta sa ating planeta upang tayo ay kunin niya. Dahil ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin nung siya ay pumunta dito sa unang pagkakataon. John 14 verse 1 to 3. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Tunay nga mga kaibigan na totoo ang binabanggit ng banal na kasulatan na darating ang ating Panginoong Diyos at tayo ay kukunin niya na kung saan man siya naroroon ay nawa ay kasama rin tayo. Kaibigan, ang tanong ay, handa ka na ba na makapiling ang ating Panginoong Jesucristo? I-type mo naman sa comment section ang yes Lord, I am ready. Salamat kaibigan, tayo manalangin. Ama naming Padal, mga pangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong mga pangako na kami po'y muli ninyong kukunin sa pangalawang pagkakataon upang manahan dyan sa langit na bayan na hindi pa po napapako ang inyong pong mga pangako. Kaya naman tulungan kami Panginoon na maging kaaya-aya sa inyong banal na harapan. Bigyan kami Panginoon ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok ng buhay at isaalang-alang Panginoon ang langit na bayan parati sa aming mga puso at panghawakan namin ang inyong pong mga pangako na hindi niyo po kami pababayaan hanggang sa katapusan ng mundo. Amin pong isinusurrender ang aming buong sarili sa aming Panginoong Jesucristo mula ngayon at magpakailanpaman. Patawarin po kami Panginoon sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.